natiling tapat hanggang wakas. Wala ba kayong nararamdaman kagalakan? Ang tao'y nagagala ay hindi tinatapos. Huwag niyong kalimutan, hindi kayo nasasayang ng panahon dito. Wala nasasayang dito. Pagkat lahat yan ay para sa Diyos. Praise the Lord, amen. Hindi na pagkaunawa ang mga lalaki. Kayo na mga matitibay na. Tulungan ninyo yung mga walang tibay. Maging yung mga lalaki lang ipakita sa kanila na matitibay kayong naiwan dito. Sa pamamagitan ng pananatiling mo at sa pamamagitan ng patuloy na paggawa para sa Diyos. Gulatin niyo ang mundo. Gulatin niyo ang paligid. Na ang lahat ay tinatanggap ng mga nananatiling tapat hanggang wakas. Praise the Lord, amen. May hahanapin ng Diyos sa inyo. Kaya kung tumanggap kayo, may mga sorpresa kayo para sa gawain tuwing linggo. Kung ano yun, ay may mga talents niyo. Meron ba? Gamitin niyo yan sa gawain ng Diyos. Magaling pa kayo kumanta. Gumawa kayo ng special number para sa Diyos tuwing araw ng linggo. Hindi na kailangan iutos. Pero sinasabi sa inyo, nag-usap kayo. Kung anong gusto nyo, ipakita sa Diyos na pasasalamat. Kasama yung palakpak. Higit doon sa palakpak, yung mga talents na meron kayo na alam ninyo na yun ay galing sa Diyos. Bilang pasasalamat sa mabigat. Sa isang guest na nandito, ikaw ba ay gising? Ikaw ba ay nakakakita? Ikaw ba ay nakakarinig? So ang lahat na nangyari dito, ituuri mo. At nasaksihan mo ang lahat na meron dito. At kung bagay ka, dadalhin mo ang pagiging buhay mo. Ang tinanggap mo dito, isa sa buhay mo. Kapagkat ang taong buhay ay gumagawa ng ayon sa nais ng Diyos. At ang nais ng Diyos, patuloy siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan kung paano narinig mo dito ang katotohanan. Iyong kapanabikan at iyong balikan. Sa palagay mo, nagala kaya siya? Bakit hindi makita sa kanya? Ang taong nagagala, kumikilos siya, ipinapakita sa lahat na siya nagagala. At ang isang paraan ng kagalakan ay ang pagpalakpak. Nagagala ka ba? Isa mo. Hindi mo ba ito sa kanya? Sabagat nagagala ka naman. Ang
Ipinapakita na kayo mga nasa katotohanan ang dapat makita. Kaya ugaliin ninyo na kayo dapat palagi ang nasa katotohanan para hindi kayo mahiya na ilabas yan. Ilalabas ang katotohanan sa pamamagitan ng iyong gawa araw-araw. Purihin ang Diyos. At ang tinig na ito, ipinapaalam ko sa iyo, tinig ng kahiwagaan. Na nagsasabing, anak, alam ko mahal mo ako. Pero kilala mo ba ako? Kung sino? Dahil ang kausap mo ngayon ay hindi yung babae kanina. Ang kausap mo ngayon ay yung sinasamba mo na Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ng babae, nagbigay ng kapangyarihan para bumukang bibig mo para masabi sa iyo, anak, ako si Jesus. Hindi yung babae ang nagsasabi, siya si Jesus. Ang nagsasabi siya si Jesus, yung Espiritu Santo na nagpapabukas sa bibig ng babae para marinig mo ang katagang, anak, mahal kita. Siya si Jesus. Ang nagsabi, anak, mahal kita. Naniniwala ka ba? At gusto kong iparinig sa bawat isang naghahanap sa akin na mahal ko sila. Kaya nangyari ang tinig na ito para marinig ninyo na nagmamahal sa akin na higit ang pagmamahal ko sa inyo kaysa sa pagmamahal nyo sa akin. Kasi hindi na ba nakakaya mamatay para sa akin, pero ako'y nagawa ko ng mamatay para sa inyo nang ako'y maging tao. Ang kailangan ko ay pagtiwalaan ang hiwagang ito. At kung titiwalaan mo ang hiwaga ko, nakikita ko yan sa pagbabalik mo ito. Ang paano ako naniniwala na tinatanggap mo na narinig mo ang tinig ni Jesus kung hindi ka babalik. Sapagkat kung hinahanap mo ako at narinig mo ako dito, babalikan mo ako. Doon lamang ako naniniwala ka nga na ang kausap mo nga ay ang banal na Espiritu. Sa ngayon, naniniwala ka na ang kausap mo si Jesus. Naniniwala ka ba? Pero naniniwala ako kung babalik ka. Babalik ka ba? Dito. Patunayan mo sa akin na sabi mo, ngayon naniniwala ako. Sapagkat ang Diyos ay hindi mo iiwan kung alam mo na ang Diyos ay nandito. Marami akong ginagawa para i-test kayo. Sapagkat yun lamang mananatiling tapat hanggang bukas ang siyang maliligtas. Gusto mo bang maligtas? At ang tinig nito ay isang paraan ko para i-test kayo. Naniniwala ka ba? Nang pabuka ng bibig ng babae para marinig mo ang tinig at mga katagang mahal ka ng Diyos ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan nga ng malakas. Malakas! Yan na ba yun? Yan na. Yan na ang lakas. Wala nang ilalakas pa. Yung pinakamalakas. Yung pinakamalakas. Give your best. Do your best. And don't do the best. Sapagkat ang buhay mo bukas, hindi mo hawak. Hawak ng Diyos. Marami akong nilaga. Gusto mo matuklasan. Hawak ko yan. Balikan mo ako.
narito ay ang banal na Espiritu na tinatangkap ng bawat isang narito. Nagbibigay buhay at kulay. At ang buhay na walang hanggan, tinatanggap na ng bawat isa na nanatili dito. Naniniwala ka ba? Sinasabi ko. Sino nga ba ako? Si Jesus. Napakahina. Si Jesus. Sino ako? Jesus! Sino si Jesus? Sino si Jesus? Nasaan siya? Sa puso. Nasaan siya? Sa puso. Sino ang templo niya? Kami. Kaya si Jesus ay narito. Si Jesus ay nandito. Si Jesus ay nasa katawan ng babae, nasa puso ng babae. Si Jesus ay nasa iyo. Si Jesus ay nasa lahat ng tao na tumatanggap sa Kanya. Praise the Lord! At si Jesus ang gumagawa ng mga mahimalang bagay na hindi kayang unawain ng taong mababaw sa pananampalataya. Na kayang gawin ng Diyos, na kayang gawin ng Diyos pabuksan ang bibig mo, palabasin ang mensahe na nais niya ihiyan sa tao. At yun ang nangyayari sa babae, na ang mensahe ng Diyos, normal